Yo mga kabreds, what's up? So in this video, susubukan natin tong linisin yung gas filter na nakakabit sa left side ng intake manifold para sa ating Corolla 2E small body. So itong gas filter, isang klase ng manifold vacuum na kung saan continuous yung supply ng vacuum niya. So most of the time, dyan tayo kumukuha ng supply ng vacuum papuntang AC idle up control switch para pataasin niya yung idle natin kapag nag-aircon tayo. Ang napapansin ko lately, kaya gusto natin siyang linisin kasi kapag every time sumisipa na yung compressor natin, hindi niya mapataas ng husto yung RPM dahil sa tingin ko ay barado siya ng dumi. So pwede mangyari doon, pwede kayong mamatayan ng makina kasi kulang yung supply niya ng vacuum papunta doon sa actuator para tumaas yung idle natin. So first time in history natin siya lilinisin, no? So yung pyesa na to, most likely original pa to, 34 years ago. So first time lang talaga natin siya malilinisan ng husto. Kasi nga namumroblema nga ako sa yung lakas ng o yung hina ng vacuum niya. Kaya nag-decide ako tanggalin. Pero syempre, kailangan natin ng tools para matanggal natin yung gas filter na yan. Kasi ayaw natin siya basta-basta bubunutin ng pwersahan. So, ilulubricate muna natin siya using WD-40. Meron daw kasi mga instances na nababasag or napuputol yung thread niyan ng gas filter. So, kailangan doble ingat tayo. Kaya, ilulubricate muna natin siya. So, binabaran ko siya mga siguro 30 minutes bago natin siya alisin. And then, papakita ko yung socket wrench na adapter na para magkasya dyan. So, gumamit ako nito, yung deep socket na 24mm. Tapos, 3/8 na size na socket wrench. Kaso may problema, masyadong malaki tong deep socket natin. So, gagamitan natin ng adapter na ganito. So, from 3/8 to 1/2 para mas magkasya siya dun sa dulo. So, guys, pag magdi-DIY kayo, kailangan meron kayong proper tools na kagaya nito kasi pag wala kayong tools mahirap mag-DIY. So pag ganyan, pag medyo alanganin kayong i-DIY siya, ipagawa nyo na lang sa mekaniko. So yan ang ginawa ko, tinanggal natin siya dahan-dahan. So yung pihit niyan, dahan-dahan lang, huwag nyong bibiglain kasi baka maiwan yung kalahati ng thread niyan. So pag naputol yan, tapos na. Hindi na kayo makakakuha ng any vacuum dyan sa manifold na yan. So ayan guys, tamang hinala natin, no? So sobrang dumi niya. So syempre through the years, naipon na yung dirt and grime niyan. Tsaka yung mga yung burak ng langis, syempre yung mga carbon buildups, etc. naipon na rin dyan. So ganito yung pag-testing dyan, no? So natutunan ko to kay Master Edwin Tan, yung nagbebenta ng mga Corolla parts sa Facebook. So ayan, so para matesting kung may barado wala, hihipa natin, kakabitan natin ng parang hose sa end nya, and then hipa nyo sa ilalim ng tubig. So check nyo lahat ng butas kung may nagpo-form na bubbles, and then test natin sila individually. So tatakpan natin yung ibang butas, then bubugahan natin, titingnan natin sila one by one kung may mas barado or mas mahina yung bato ng hangin. So yan, tinesting ko siya. Pero dito naman, based sa aking pag-testing niya, may hangin naman na lumalabas. Kaso parang medyo kailangan kong ipwersa yung buga ko. So sa tingin ko may konting bara. So linisin na lang natin to using carburetor cleaner. Maganda tong carb cleaner kasi nalilinis niya yung loob, and at the same time nag-evaporate naman siya agad. So kunyari isasalpak nyo na agad to sa kotse, bago pa magkaroon siya ng liquid sa loob, mag-evaporate na siya agad. So para hindi siya humalo dun sa ating intake or sa makina. Yan, so nakikita nyo na yung residue ng loob. So most likely, 34 years old na yan, yung iba dyan. So, grabe talaga yung dumi niya. And, nagulat ako, na ganyan na pala kadumi. Kaya pala, minsan may time na parang mahina yung
push ng idle up o yung pag-angat niya kapag nag-aircon. Kaya parang tamang hinala na diyan ang gagaling yung barado kaya mahina yung vacuum. Actually, pinag-iisipan ko nga bumili ng surplus or may nakikita ko may nagbebentang brand new. Kaya sinubukan muna nating linisin baka sakaling masalba natin. And then kung nag-function naman siya ng maayos, edi hindi na natin kailangan bumili ng surplus. So guys, kung maubos siya yung isang lata ng carb cleaner, okay lang, wag niyong tipirin yung paglinis kasi kailangan malinis talaga yung looban niya para mas mag-improve yung vacuum natin. So pinatuyo ko lang ng konti tapos testing natin ulit. Ayan, medyo malakas na siya, no? So less effort lang dito yung buga ko. Pero mas natutulak na niya or mas nagkakaroon na ng hangin agad. So ayan guys, tapos na tayo, no? Ngayon ko lang napansin na ano pala to, Nippon Denso Toyota original. So imagine nyo guys, 34 years na tong pyesa and it's still working. Grabe talaga, no? Toyota lang ang sakalam. So isa pang napansin ko guys, nung inaalog-alog ko to, yung parang sa tingin ko may parang spring to, yung parang sa PCV valve. So pagka kailangan nyo ng vacuum, bumubuka yung parang spring na yon. So nung bago ko nilinisan, walang tunog. So most likely stock up na siya through the years. So tinan nyo naman guys ngayon, maganda na yung laro niya. So ready na natin ikabit to guys. Nakakatuwa. Ngayon lang natin siya nagawa. And kapapanood natin to ng YouTube. So natutunan din natin paano tanggalin at paano linisin. So nakita nyo malinis na siya, labas at loob. And then bago natin ikabit, lalagyan natin ng Teflon tape yung thread niya para mas maganda yung kapit niya dun sa thread ng manifold and mas sealed siya. So walang lulusot na hangin dyan. So yan lang guys ang pagkakabit dyan. So imagine nyo 34 years na yung pyesa and nakakatuwa, no, na ano pa rin siya, matibay pa rin. Kaya ang sarap sa pakiramdam ng naaayos natin and nakita natin na yung quality ng material or yung pyesa nandyan pa rin. Kaya baby ko to si Breads. Grabe talaga yung pinagdaanan niya. Nakita nyo naman guys yung nagiging benefit niya sa atin. Maski luma, pero 'di ba, may class pa rin. Tsaka timeless naman yung ganda niya Tsaka may pyesa naman, and yun yung nakakatuwa sa paggawa ng Toyota. They really cared about the people. So yan, testing na natin yung aircon. Tingnan natin kung maganda na yung higop ng vacuum. So yan guys, kung nakikita nyo naman, maganda na yung laro ng idle up. So hindi ko na kailangan tapakan yung gas para umangat lang yung idle up. So yan yung benefits niyan. So kailangan nyo talagang linisan. Salamat sa panonood guys. Sana marami kayong natutunan for this vlog. Welcome sa YouTube channel ko and I'll see you next time.